Iniutos ng Department of the Interior and Local Government sa mga lokal na pamahalaan na tanggalin ang mga harang sa kalsada para mapaluwag ang daloy ng trapiko ngayong marami ang bumibiyahe. Balak ding ayusin ang sistema sa Lions Head na choke point sa bahagi ng Cannon Road. Mula sa Baguio City, may ulat on the spot si Bea Pinlac. Bea? Rafi, hindi kompleto ang Baguio travel experience kapag wala kang picture dito sa Lions Head, dito sa Cannon Road. Sa lagay nga na ito, napakatumal pa rin ang dating ng mga turista rito kumpara noong nakaraang Semana Santa. Nangalahati ang bilang ng mga turistang umaakyat sa summer capital ng bansa ayon sa Baguio LGU. Dahil yan sa walang prenong pagtaas ng presyo ng petrolyo na mas mataas pa rito sa Baguio. Nasa 15 to 20% na lang ang occupancy rate ng mga hotel ng weekend. Swerte na kung umabot ng 40%. Posibleng makabawi daw ng kaunti ang mga hotel sa Baguio pagdating ng Huwebes Santo. Pero pagdating ng Sabado na Rafi, inaasahang bagsak na naman ang bookings nila. Sa Lions Head, dumami na ang mga turista kumpara sa kahapon. Pero daing ng mga maliit na negosyo rito, halos wala na nga silang kinikita. Tataas pa ang presyo ng mga bilihin. Narito po ang pahayag ng ilan sa aming nakapanayam. Parang lahat na nagpupunta dito, may picture dito. Tapos para memories na sa'yo na pumunta Baguio. Ito talaga yung masasabing nakapunta ka ng Baguio pag ito ay nakapag-picture ka talaga. Talaga itong unang-unang namin, pinuntahan, bago yung iba. Ay, hindi kumpleto, hindi masaya pag hindi ka nakapag-picture dito. Konti yan, anak. O, pagka marami puno yan. Yang kalsada na yan, puno ng tao. Mahirap, anak. Wala eh. Ang hirap, anak, ng buhay namin ngayon dito sa may ulo ng layon. Kaya, tiis-tiis lang. Rafi, ngayong maraming biyaherong inaasahan, sinabihan ng DILG ang mga lokal na pamahalaan na tanggalin ang mga harang sa kalsada. Partikular na nabanggit ni DILG Secretary John Vic Remulla na choke point itong bahagi ng Cannon Road sa may Lions Head. Sa ngayon, may harang yung kalsadang dinadaanan ng mga sasakyan at yung lugar kung saan nagpapakuha ng litrato ang mga turista. May mga pulis din po na pinapaalis yung mga motoristang pumaparada sa mga no parking areas. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan papunta at paalis ng Baguio sa mga oras na ito. Yan ang latest mula rito sa Baguio City. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Bea Pinlac. Kahit Semana Santa, tuloy ang pagkukumpuni ng DPWH sa ilang pangunahing kalsada sa Metro Manila. Kausapin natin si DPWH Secretary Vince Dizon. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali, Rafi. Opo, ano pong bahagi ng EDSA yung target maayos kaya kailangan ipagpatuloy ang construction kahit po Semana Santa? Unang-una po, kakagaling ko lang ngayon sa MacArthur Highway sa Central Luzon. Kasi inutusan tayo ng Pangulo na siguraduhin na ngayong bumabiyahe na yung mga kababayan natin, yung mga kalye natin, lalo na yung mga national highway natin tulad ng MacArthur at Maharlika Highway, free from obstruction na tuloy-tuloy dapat ang daloy ng trapiko para makatipid sa biyahe at makatipid din sa diesel at gasolina yung mga kababayan natin. So, tuloy-tuloy lang tayo. Okay naman ang daloy sa inikot natin, pero meron tayong mga napansin lang na hinuli ng mga HPG natin na mga truck na nakabalandra pa rin sa highway. No? So, nakikiusap lang po tayo sa mga truck driver natin na lalong-lalo na ngayong Holy Week, huwag tayong babalandra sa kalye kasi cost ng obstruction yan para sa daloy ng trapiko. At dahil dyan, tataas ang konsumo ng gasolina natin pagka nag-traffic. So, kanina very active po ang PNP natin, ang HPG sa utos ni Secretary John Vic Remulla na talagang hindi natin magiging stricto tayo sa enforcement dito sa mga obstruction sa mga national highway. Pero dito naman sa Metro Manila, gagamitin na natin yung panahon na wala masyadong sasakyan dito para mag 24/7 construction tayo, lalong-lalo na dito sa EDSA. So mamayang gabi, 10 p.m., magsisimula na tayo ng 24/7 construction hanggang Lunes ng madaling araw. So hanggang Lunes po makukumpleto na. Pero hindi pa po ito kabuuan ng EDSA Rehab.
Hindi po, dun pa lang po tayo sa phase 1 hanggang Orense, mula Orense hanggang Ross Boulevard. Sa ngayon, So kung anong kaya nating tapusin, tatapusin natin itong 4 na araw na 24/7 tayo. sa ngayon ho ba naapektuhan na rin yung mga construction sa pagtaas, yung mga mega oil price hike? Apektado ho ba ang inyong mga proyekto? Siyempre, tataas ang presyo ng mga produkto natin, ng mga construction materials natin. Pero meron naman tayong paraan para mag-escalate, no, kapag grabe ng pagtaas. Pero wala pa naman tayong nakikitang ganung grabe ngayon, no. Pero ready naman tayo. Kung magtataas, wala tayong magagawa dyan. No? Kailangan nating itaas. Pero hindi naman pwedeng abusuin yan. Nabanggit niyo po yung Maharlika Highway. Kumusta na po ito ngayon? Dahil marami pong bibiyaheng patungo sa direksyon ng Bicol. Kumusta na po ito ngayon? May mga areas pa rin na hindi pa ayos na ayos. Pero yung mga construction natin na sinimulan nung bandang mga January, February, nung binisita natin ng Maharlika, kailangan, hindi kang pwedeng tumukod ang traffic ngayon kasi grabe ang dagsa ng mga sasakyan ngayon. Pero after Holy Week, magre-resume na naman tayo. Pero ngayon, tuloy-tuloy ang daloy ng trafiko at kung merong mang ma-report yung mga kababayan natin, ibahagi nila kagad sa tanggapan natin para magawa natin ang paraan. Pero sa ngayon, wala naman tayo naririnig na report na nagsa-stop and go. No? So tuloy-tuloy lang tayo. Again, may mga personal naman po doon natutulong sakaling magkaroon ng pagbagal ng daloy ng po tayo. trapiko. Wala po tayong bakasyon ngayon. Talagang lahat ng mga personal natin na kailangan nandyan sa mga kaya natin para tumulong sa mga kababayan. Nakadeploy na po. Opo. Reaction niyo naman po sa sinabi ng Malacanang na mukhang overwhelmed daw yung Office of the Ombudsman at Department of Justice sa report ng ICI kaugnay po sa anomalous flood control projects. Alam mo, maiintindihan natin yun, no? Kasi napakaraming mga isinimuti ng ICI at ng DPWH nitong nakaraang ilang buwan. Pero tayo may napakalaki po ng tiwala natin kay Ombudsman Boying Remulla at kay Secretary Eric Dida. At siguro, abangan na lang natin yung mga kasong ipafile nila sa mga susunod na linggo. So, nag-usap na rin kami, sinabmit na namin lahat ng mga dokumento. Hintayin na lang po natin yung mga gagawin ng ating Ombudsman at DOJ sa mga susunod na linggo. At satisfied naman po ba kayo sa kinahinatang investigasyon at ang mga rekomendasyon ng ICI? Hindi ko po nakikita yung final report, no? Pero tingin ko po, no, sa loob ng 6 na buwan, marami na pong nagawa at marami na pong naisumite ang ICI sa ating Ombudsman at sa DOJ. So tingin ko ngayon, malaki naman ang tiwala natin sa Ombudsman natin at sa DOJ natin at abangan natin yung mga kasong parating. Baka meron po kayong panawagan sa ating mga kababayang bibiyahe ngayon pong Semana Santa. Nasa inyo po ang pagkakataon. Opo, sa mga kababayan po natin, unang-una, mag-ingat tayo sa biyahe at kung pwedeng magsama-sama na nga tayo ng biyahe para hindi masyadong malaki ang konsumo. Pero yun nga po, no, kung meron kayong mapansin na mga problema sa mga national highway natin, pakipaabot ugad sa atin para po yung mga tao natin on the ground ma-actionan agad. Pero ingat po sa biyahe at sana po na kahit paano makatulong po yung mga binuksan nating mga kalye base na rin sa direktiba ng Pangulo natin. Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Thank you, Rafi. God bless po. Thank you po. Yan po si DPWH Secretary Vince Dizon. Inaasahang madadagdagan pa ang mga bakasyonista sa isla ng Boracay ngayong araw bago ang Holy Week break bukas. May ulat on the spot si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kim? Rafi, kahit ilang beses nang pumunta sa isla, pinili pa rin ng ilang turista ang Boracay bilang destinasyon ng bakasyon ngayong Holy Week. Simula pa noong linggo, nagsimula nang dumagsa ang mga turista na magbabakasyon sa isla ng Boracay. 7 hanggang 8,000 ang turistang dumarating sa Boracay bawat araw base sa datos ng PCG Aklan. Ngayong araw, aasahang madadagdagan pa ito dahil
Nagsidatingan na mga turista na nag-break muna sa trabaho. Gaya ng pamilyang ito na galing pang Canada. Dahil first time sa Boracay ng karamihan sa kanila, nagsuot lahat sila ng kulay puting damit para raw memorable. Galing Japan naman ang pamilya Savelia na matagal na raw hindi nakapagbakasyon sa Boracay. Plano naman ng pamilya Tanaka manalangin sa simbahan ngayong Holy Week. Mas pinaiigting na ang seguridad sa Katiklan at Cagban Jetty Ports maging sa Roro Port ngayong dagsa ang turista. Humigit kumulang 500 na mga pinagbabawal na gamit ang nakumpiska simula noong Pebrero. Kalahati nito ang na-confiscate nito lang Holy Week. Narito mga kapuso ang pahayag ng mga nakapanayam namin. Yung atmosphere, yung vibe ng isla. Activities, island hopping. Ating gusto rin nila mga ATV. Second time po namin, 10 years ago pa po, kaya gusto po namin balikan yung Boracay. 1 week lang po kasi kami dito. Saka pa ang talagang namin, maipasyal po sila. So, kung makapunta man po kami ng simbahan, siguro saglit lang. Ang pinagbabawal natin dyan ang unang-una, ang matatalas na bagay, mga pointed, ang mga barel. Bawal din po dyan yung mga flammable. Rafi, may naka-standby na police, Coast Guard personnel at iba pang law enforcer support. Gayon din ang mga medical team sa pagresponde sa anumang insidente. Sa parte naman ng isla, may mahigit 40 PCG personnel na tumututok sa shoreline. Rafi? Maraming salamat, Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kumustahin na natin ang magiging lagay ng panahon ngayong Holy Week? Makakapanayam natin si Chris Perez, Assistant Weather Services Chief ng Pag-asa. Chris, at tuloy-tuloy ba yung mainit at marinsahang panahon sa bansa ngayong Holy Week? Magandang araw, Rafi, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Tama po sila, no? So far, dahil wala po tayong inaasahang bagyo na makakapekto sa mga bahagi ng ating bansa, asahan po ang generally fair weather, mainit at medyo malinsangan sa nakararaming bahagi ng ating bansa. Pero magdala pa rin po tayo ng payong, lalo sa mga babae natin na pupunta sa mga ibang tourist spots o magbibisita iglesia, para po protection naman natin in case na bigla magkaroon ng mga panandaliang ulan na dulot naman ng mga localized thunderstorm, lalo na sa dakong hapon o gabi. Gaano po kataas yung chance na makapagtala tayo ng danger level o kaya extreme danger level na heat index sa mismo nga sa Semana Santa? Well, so far, Rafi, dito sa Metro Manila, no, ang nakikita lang naman natin ay yung extreme caution level. Ang forecast nating heat index sa Metro Manila ay posibleng pumalo ng around 35 degrees Celsius lamang. Subalit dito nga sa may ilang bahagi ng ating bansa ay posibleng umabot po ng 45. So sa mga kababayan natin, dahil panahon na po ng tag-init, antabayanan din po yung heat index forecast ng Pag-asa sapagkat kung ano man po yung actual na nararamdaman natin dahil mainit at malinsangang panahon, maaaring magkaroon ito ng hindi magandang epekto sa ating kalusugan. Kaya payo po natin, kung lalabas po ang bahay, kung mag-out of town, pupunta sa mga beach, maglagay ng sunscreen. Yung mga kababayan naman natin na hindi maiwasang mabilad sa init ng araw dahil sa kanilang trabaho, sumilong from time to time and keep themselves hydrated. At higit sa lahat, avoid any unnecessary outdoor activities sa mga kababayan natin, lalong-lalo po sa kasagsagan ng init ng araw in between 12 to 3 in the afternoon. Nabanggit niyo po kahit mainit, may mga lugar pa rin uulanin. Ano mga lugar po ito? Usually, Rafi, itong mga lalawigan po sa eastern section ng ating bansa, dahil nga sa umiiral na easterlies ay posibleng makaranas ng mga localized thunderstorm o yung mga panandilang mga biglang pagkidlat at pagkulog na may mga kasamang pag-ulan, usually in the afternoon or evening. Ito yung normal na nararanasan po natin pag panahon ng tag-init dito sa ating bansa. Bagamat wala pa po kayo nakikitang namumuong bagyo sa labas ng PAR, ngayong Abril po ba, meron posibleng mamumuong bagyo? Rafi, hindi po natin nire-rule out yun sapagkat at least ang outlook natin na posibleng ma-monitor natin bagyo for the month of April ay either wala or isa. At kung makikita nga po natin, yung mga possible tracks ay nakikita natin sa ating screen ngayon. Kung magkakaroon ng bagyo, either hindi man tumama sa ating bansa or kung tumama, it is usually towards the Visayas and Luzon area. Pero so far, in the next 2 weeks ay wala po tayong nakikitang bagyo na makakapekto po sa ating bansa. Okay, maraming salamat Chris Perez, Assistant Weather Services Chief ng Pag-asa. Maraming salamat din po at magandang araw. Malapit na raw tapusin ng Amerika ang giyera nila sa Iran ayon mismo kay US President Donald Trump. All I have to do is leave
Iran, and we'll be doing that very soon. And they'll become tumbling down. I think with 2 or 3 weeks, we'll leave. Sagot yan ni Trump sa tanong ng media kung paano pababain ang presyo ng langis. Sabi ni Trump, nakamit na ng Amerika ang layuning tanggalan ng nuclear weapons ang Iran. Nagbago na raw ang rehimen sa Iran at ang mga pumalit ay anyay mas rational. Nakikipagnegosasyon daw ang Amerika pero kahit walang kasundo ang mabuo ay posibleng silang umalis doon. Nauna nang sinabi ng Foreign Ministry ng Iran na may natatanggap silang mensahe mula sa Amerika pero hindi nila ito maituturing na negosasyon. Mula nang sumiklab ang giyera, hindi bababa sa 1,700 na ang nasawi sa Iran ayon sa International Federation of Red Cross at Red Crescent Society. 19 ang nasawi sa Israel na kaalid ng Amerika, kabilang dyan ang isang Pinoy. 13 naman ang napatay sa panig ng US. Dahil din sa giyera, tumaas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado at dito sa Pilipinas, nagtaas na rin ang ilang pang bilihin dahil sa lingguhang mega oil price hikes. Mamayang hapon at gabi, inaasahang daragsa ang mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport ngayong Miyerkules Santo. May ulat on the spot si Salima Refran. Sam? Rafi, ayon nga sa NNIC o New NAIA Infrastructure Corporation, pumalo sa 142,000 ang mga pasahero kahapon sa 3 terminal ng Ninoy Aquino International Airport. Ngayong Holy Week rush, inaasahang darami pa yan ngayong Miyerkules Santo. Maayos ang mga pila sa check-in counters ng NAIA Terminal 3 kaninang alas 10 ng umaga. Tapos na kasi ang morning rush sa mga pasahero para sa madaling araw ng mga biyahe. Mamayang hapon at gabi na ang inaasahang susunod na influx ng maraming pasahero. Naka-heightened alert ang paliparan. Paraot pa rito ang mga otoridad at security personnel para panatilihing maayos ang sitwasyon ng mga pasahero. Sa immigration sa international departures, mabilis ang pasok ng mga pasahero sa electronic security gates basta't nakahanda ang boarding pass at passport. Ayon sa Bureau of Immigration, sa kabila ng gulo sa Middle East at pagtaas ng fuel surcharge, pumapalo sa 112,000 average ang mga outbound at inbound ng mga pasahero nitong ang Holy Week. Nagdagdag daw ng immigration personnel para mabilis sa maproseso ang mga pasahero sa primary screening. Ang mga Philippine passport holders maaaring gumamit ng e-gates para mas mabilis. Si Transportation Secretary Banoy Lopez lumipad pa probinsya sakay ng isang budget airline. Bagamat maayos pa raw ang sitwasyon, nakahanda raw ang DOTR para umalalay sa mga pasahero sa mga paliparan, terminal at pantalan sa buong bansa. Narito ang bahagi ng ating mga panayam. When I inspected this airport last Sunday, ang projected namin last year is 147, ngayon po is 150 daily, 1,000. So mag-i-increase po. Especially po na dito sa airport natin, yung mga ticket nila, nabili na po kasi nila yan dati pa. And Semana Santa is always holidays of obligation. Ang kultura natin is ay talagang umuwi naman tayo sa probinsya para makasama natin ang ating mga pamilya. Nagsasabay din po ito ngayon sa mga nagpupunta ng bakasyon, umaalis sa ating bansa at nagsisidatingan sa atin. At kasabay din po nito, alam po ninyo, meron tayong repatriation ngayon na nangyayari. Kaya we are actually deploying more people sa ating mga primary inspections. At the same time din po, meron tayong sa secondary inspection. Rafi, sa mga oras nga na ito, maigsi at halos walang pila sa immigration counters dito sa international departures ng NAIA Terminal 3. Paalala ng mga otoridad, maglaan ng oras papunta dito sa airport dahil inaasahan niyang dadami ang mga pasahero mamaya. Sa mga babiyahe naman abroad, huwag pong kakalimutan na mag-fill up ng inyong mga e-travel registrations bago nga pumunta dito sa airport para hindi maabala. Yan muna ang latest mula nga dito sa NAIA Terminal 3. Rafi. Maraming salamat, Salima Refran. Nangako si Pangulong Bongbong Marcos na tutulungan ang batang babaeng taga Camarines Sur na sumulat sa kanya kaugnay sa naranasang pangabuso roon. Nagpadala ng liham ang batang babae na nasa pangangalaga ng isang non-profit organization. Ikinuwento niya ang naging karanasan nila roon, partikular na isa niyang kasama. Kwento niya, inabuso ng isang anak na kagawad sa lugar ang kanyang kasama. Kalaunay dinukot at inabuso raw ulit ng isang tauhan ng nasabing kagawad. Pinagbantan din daw sila noon ng kagawad, pinutulan ng kuryente at pinagkaitan ng tubig. Nagsunog din daw ng damo ang kagawad para patayin umano sila.
Tanong ng bata kay Pangulong Marcos, paano sila makakapagbasa kung inaabuso sila at mismong taong gobyerno ang kumukuha ng access nila sa kuryente at tubig. Bilang bata, gusto lang daw nilang makapunta sa paaralan ng ligtas. Sabi ni Pangulong Marcos, magpapadala siya ng mga pulis sa lugar ng bata para sa kanilang proteksyon at hanapin ang mga nanakit sa kanila. Titiyakin daw ng Pangulo na makapag-aaral at makakapagbasa pa rin sila at tutulungan maging ang mga kasama ng batang babae. Ayon sa PNP, nasa kulungan na ang lalaking tinutukoy ng batang babae. Nasampahan siya ng reklamo noong 2023. Patuloy pa rin nilang iniimbestigahan ang iba pang aligasyon ng sumulat sa Pangulo. Ngayong Semana Santa, bibida bilang Hesukristo sa Senakulo ang sparkle star na si Yasser Marta. Nakatakdang magtanghal si Yasser sa Senakulo sa Biyernes Santo sa Barangay Northwest sa Angeles, Pampanga. Puspusa na raw ang kanilang rehearsals. Sabi ni Yasser, matagal niya ng pangarap na gumanap bilang Hesukristo. Hindi rin daw balakid sa kanyang pagganap ang pagiging Muslim. Natutuwa po ako kasi yung mga kasama ko po dito ay halos karamihan po mga estudyante. So ako po, yung pakiramdam ko po na parang bumalik lang din po ako sa dati. At it's a very humbling experience at nagiging grounded po talaga ako. Opportunity rin kasi hindi naman po lahat nabibigyan ng ganitong opportunity. Naka-jackpot sa kanyang family ang isang kuting sa Bacoor, Cavite. Nag-uumapaw kasi ang pagmamahal sa kanya ni Fer Lola. On quarantine mode ang 1-month-old na Mingming dahil may sakit. Never naman ito naging lonely dahil inaalagaan ng kanyang fur lola na si Jovi. You know, ginawan pa nga ng mini duyan. Kasabay ng mga ugoy, may pagheli pa si Lola. Kaya ang pusyente, chillax at mukhang komportable. Ang video ni News Cooper Jessica Servito, halos 850,000 na ang views. Trending! Nainggit tuloy.